Siya lang nung pumunta dito. Buti hindi naman nagsisilos yung ano, yung asawa. Magsiselos Alam sila. niya kaya na pinuntahan ka? Hindi po. Hindi naman yun nagpapaalam doon. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga sa kanya, Himala, nagpakita ka. Nung pumunta dito, ilang buwan din na ano na hindi nagpakita sa iyo. Tagal din. Matagal din. Tapos yung araw na lang bumalik dito. Hindi po. Yung ano po, nagdalaw yata doon sa kapatid niya. Na mahal na araw po ba? Ay, O si Andrino, pa-subscribe po. yan, maraming salamat. Ayan, palang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Hussein. Pupuntahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Yan, thank you Kuya July. Maraming salamat po. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. Magandang tanghali po mga kalingap. Magandang gabi sa lahat po ng sulok ng bansa kung saan tayo ngayon. At meron tayong balikan dito yung iniwanan ng asawa. Yan, para malaman natin yung kwento, yung karagdagan. Ano po mga kalingap, ito yung bahay niyan dito. Hello po, magandang tanghali. Ay, hello po, sir. Hello. Please, kabi. Kainit ng ano yun. Nakad. Bakit? Nag-aaral yan? Pumapasok? Opo. Kumusta naman ate? Kayo naman po. Ano nga palang pangalan mo? Jenny Lynn Pertes po. Ha? Jenny Lynn Pertes. Jeneline Pertes. Kumusta naman ang buhay ngayon dito? Hindi naman, sir. Matagal-tagal din ako hindi nakapunta uli, no? Sa asawa mo, Nandun po yata nagtatrabaho. kumukontak naman sa iyo? Wala man po. Paminsan-minsan po, dumadalaw sila dito. Kinukuha niya to dito. Pasyal niya man. Pero wala naman siyang ibang pamilya. Meron na po. Yun lang. Meron na pala. Papanganak ng January. Ibig sabihin kasama niya dito nung pumunta, yung babae. Hindi man po, masya lang. Siya lang nung pumunta dito. Buti hindi naman nagsisilos yung ano, yung asawa. Magsiselos Alam sila. niya kaya na pinuntahan ka? Hindi po. Hindi naman yun nagpapaalam doon. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga sa kanya, Himala, nagpakita ka. Nung pumunta dito, ilang buwan din na ano na hindi nagpakita sa iyo. Tagal din. Matagal din. Tapos yung araw na lang bumalik dito. Hindi po. Yung ano po, nagdalaw yata doon sa kapatid niya. Na mahal na araw po ba? Ay, mayroon ba siyang kapatid dito? Meron po sa Oo. Tres Maria nakatira. Sa Tres Maria. Ilang taon na kayong hiwalay ng mister mo? Magwa 1 year na po ngayong May. Itong May. Opo. Oo.
Paano ba yung pagkahiwalay ninyo ng mister mo? May tanong ko lang. Ano po, actually, ano po kami nun kasi nagbakasyon kami sa Laguna po. Kami ng mga anak ko. Tapos, pag uwi ko, nabalitaan ko na ikakasal na nga, nabuntisan niya na yung babae. Sabi ko, nagbakasyon lang kami. Pagbalik ko, may nabuntis ka na agad, matibay ka din. Ibig sabihin, hindi kayo kasal? Hindi po. Naman pala eh. Kaya pala malaya siyang ano. Kahit anong oras. Siguro kahit di naman kami kasal, wala naman Oo. siya siguro dahilan para gawin yun. Ilan na anak namin? 4 na. Para mang babae naman siguro siya. Saan naman yung kapal ng mukha niya no? Tapos mayroon pa kayong ano, mayroon pa kayong pang anak na isang special child. Oo. Grabe ano. Tapos dun sa pangalawang asawa niya, nakadalawang anak na siya. Isa pa lang po. Isa pa lang. Ito lalaki to? Babae po. Akala ko lalaki. Ilang taon na itong anak mo na ito? 7 po. 7. Tapos yung pang ilan to? Sinunda ng bunso, pang 3 po. Pang 3. Tapos yung panganay ito, ayan. So, ano yun? Yung nag-aaral yan Opo, graduating po yan ngayon. ng Grade 6. grade 6. Ilang taon na si yung panganay mo? 12 po. 12. Opo. Magte-13 ngayong May. May 3. Bakit kaya anong nakain ng asawa mo at naghanap ng iba samantalang naman mayroon na siyang mayroon na siyang 4 na anak sa iyo. Kaya nga po yun nga din ang tinatanong ko sa kanya bakit pa naghanap na 4 na yung anak niya. Kumuha lang talaga siya ng siguro, ibang obligasyon. Na lang siya, natintaran yata ng mga katrabaho. Tsaka isa pa, nag-usap hindi pa man siya nakakabuntis, di pa naman siya nakakaano ng babae. Sinabihan ko na rin yung babae na, kasi sabi niya daw dun sa babae, hiwalay na kami. Sabi ko, Oo. natural, nandito na tayo, nag-uusap na rin lang naman tayo dito. Kasama yung mga magulang niya, nung babae po. Hindi kami hiwalay niyan. Ilan ang anak namin? 4. Kung hiwalay kami, di sana, hindi na ako nagkaanak ulit. Kung hiwalay kami. Sagot nila sa akin, pati yung mama niya, wala sa lahi namin yung naninira ng may pamilya at yung pumapatol sa may pamilya na. Sabi ko, mas maganda po, mas mabuti kung ganun, kung wala pala. No. Sagot man nung babae, bakit ako papatol sa may asawa, dalagang tao ako, may pinag-aralan ako. Sabi, yun ang sagot sa iyo? Yun ang sagot ng babae sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sige, panindigan mo na dalaga ka, panindigan mo na pinag-aralan ka. Huwag kong mababalitaan na talagang may nangyayari sa inyo ng asawa ko dahil kahihiyan mo yan, di ko yan kahihiyan. Oo. Nilinis ko yung pangalan mo dahil pinapalinis mo kasi sinabi mo wala kayong ng asawa ko o nung kinakasama ko. Oo daw. Tapos mabalitaan ko na lang pag bakasyon namin sa Manila, pagbalik ko dito buntis na. Ginawa ko, nireklamo ko man, inano ko ng reklamo dito sa kanila. Taga saan pala yung babae? Yung Bayawas po. saan yung Bayawas? Diyan lang po. Dito lang sa baryo na ito. Sa banda, papunta na po ng Pilar. Oo. Yung Bayawas. Sa way ng papuntang Pilar. Opo. Yung Bayawas. Opo. Andun sila ngayon. Opo, nandun sila po sa ngayon. Tapos ang masakit pa doon, nabalitaan mo na buntis na, nagpakasal sila. Wala pa man po, hindi naman po sila pa nagpakasal. Sabi sa akin ng babae, ayaw niya na magpakasal. Sabi ko, wala naman akong pakialam kung gusto niyo magpakasal na dalawa. Oo. Basta ang sa akin lang yung obligasyon niya sa mga anak ko. Kaya lang nangyayari, hindi naman nag-oobligasyon sa pamilya niya. Gusto lang kako magpasarap sa obligasyon, wala na. Hindi naman siya sumusuporta. Hindi siya nagbibigay ng suporta sa mga bata. Pag hihingian mo po siya, magbibigay siya 500, ganyan. Oo.
Tapos minsan na naman maglagpas naman ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Wala na naman. Nakakasawa din naman po magpapara tawag dito. Para paalala ka. Feeling ko nanghihingi ako nung nagmamalimos ako. Ayoko nang ganun, sir. Sa palagay mo ate, paglaki ng mga bata mo, pag nagkaisip, hindi na kaya naisip yung father sir, nila? Sa totoo lang, sir, itong panganay ko, na sa kanya ayaw naman na sa kanya graduation nga. Nakikiusap sa akin na gusto niya siyang aakyat. Itong panganay ko ayaw naman. Sabi ko nga dito sa anak ko, pagbigyan mo na si papa mo, gusto man yata makaranas ng ayaw talaga. Wala akong magagawa niyan. Kung ayaw ng anak ko. Baka kasi baka isipin ng mga tatay nila, parang inano mo yung tawag doon. Hindi naman kasi bata pa o walang utak yung mga anak ko na iniwan niya. May mga isip May mga isip na rin Kaya alam na nila yung ginawa ng ama nila sa kanila. Kaya hindi ko rin naman masisisi yung mga anak ko kung lalayo ang loob nila sa papa nila. Kasi siya naman po ang gumawa ng dahilan para lumayo yung loob. Siya naman ang lumayo. Yun ang mahirap dyan baka pagdating ng araw, siyempre makikita yung tatay nila. Tuta ay nandito lang naman, tapos makita ng tatay ng mga anak mo na yun ang tatay namin na walang kwenta. Siyempre hindi maiwasan yung mga makakarinig ng ganon. Opo. Oo. Kaya yun din ang sinasabi ko sa kanya po nung ganun nga yung ginawa niya. Sabi ko, huwag mo akong sisisihin o huwag niyo akong sisisihin kung magdating yung time na yung mga anak mo, lalo na yung panganay mo na kung anong masabi sa'yo, tanggapin mo kasi ginawa mo yan. Choice mo yan. Naman yan choice namin ng mga anak mo. Kung ganun sa kanya. Siyempre kapag nakarinig siya ng ganon, masakit talaga, masakit pakinggan. Pero yun ang pinili niya, lumayo sa inyo, ibig sabihin parang naghanap pa siya ng ibang sabi ko nga sa obligasyon kanya, talaga. Sabi ko nga sa kanya, sir, total naman, naghanap ka naman ng iba, pinalit mo na kami doon sa bago mo, doon ka na lang, huwag ka nang magpapakita na sa amin. Kasi sa totoo lang, sir, mas gusto ko pang buhayin ng mga anak ko sa sariling pagod ko kaysa sa magparaasa ko sa kanya. Tapos yung tipong palagi na lang magpapaalala, hihingi. Kaya nagsusumikap man po ako para sa mga akos ko. Oo. Meron nga po nag-a-apply nga po ako papuntang ibang bansa para mabuhay ko lang ng mga anak, mabigyan ko ng pagtapos ko lang ng pag-aaral nila, sir. Saan ka naman mag-apply sa ibang bansa? Sa Jeddah po. Sa Jeddah. Okay. Kasi kung dito lang, sir, aasa lang ako dito. Magkano man lang po ang sahod dito. Tapos wala naman akong ibang kasama magbuhay sa mga anak ko. Mama ko lang. Kawawa naman yung mama ko. Matanda na yung mama ko para magpara-suporta man sa aming mga apo niya. Gagawa ka talaga ng paraan para sa mga anak mo. Opo, kaya kamiski makulog sabot na o kaya kamiski abo ko marayo sa mga akos ko. Kailangan kasi kung dito lang po talaga talagang wala naman po talaga. No, talaga siyempre yung mga anak mo lumalaki lalo na at magka-college na rin. Mag-high school Hindi ba mag-high school? Ang mga project po pa naman sa high school talagang siyempre pa habang lumalaki ng mga bata kailangan nila yung kagaya niya ng pag-aaral. opo. Pero pag nabigyan naman sila ng ng tamang talaga, kailangan bigyan mo sila ng pangaral din. Hindi porke halimbawa nakapag-abroad ka, hindi porke nasa ibang bansa ka basta-basta nila yung paggasto. Kaya nga po, yun nga din ang sinasabi ko sa kanila, dapat kahit nasa ibang bansa, kung makaibang bansa man po ako, matuto sila magtipid. Siyempre po, iba man po baga ang trabaho sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Oo naman, talaga. Nakikita ko man po sa mga yung pinsan ko nga po nandoon, sabi sa akin, naku Jen, mas dito mo kaya mararanasan ang talagang pagod. Iba ngaya dito kaysa dyan sa atin.
Sabi ko, okay lang. Basta mabigyan ko lang ng ano yung mga anak ko. Walang hirap-hirap. Mapatapos mo lang yung mga anak mo. Malaking ano yan, malaking bagay na makapagtapos yung pag-aaral yung mga anak. Kaya nga po, sir. Yun na ang pinaka Yun man yung lang. kayamanan mo ay. Yun man diba? lang may bibigay ko sa Oo, may kanila. bibigyan mo Wala sa naman kanila. ako ipapamana. Mm. Kaya sabi ko na lang sa kanila, yan lang may bibigay ko sa inyo. Dapat mag-aral kayong mabuti, magtapos. Huwag na muna magjowa-jowa sa Mm. ko. Huwag Kasi mo na ayoko lang isipin yung pag juwa-juwa kasi Opo. pag na kagaya niyan yung panganay mo, siyempre lalaki. Opo, O pag nga po, nakabuntis sir. yan, siyempre Kaya nga saan siya po. kukuha ng papakain doon sa mabuntisan Kaya niya nga ay. po, yun ang lagi kong sinasabi sa kanya, mag-aral muna, magtapos. Saka na yan, girlfriend yan. Makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho, hindi kayo Yun, maghihirap doon, pareho. oo. Hindi sila parehas maghihirap pag para Tingnan mo yung na lang tong sitwasyon nakatapos. natin ngayon. Oo. Sabi ko po sa kanila, mag-aral hanggat kaya ko. Hanggat kaya ko po talaga, hindi ko kayo aanuhan. Basta ipakita nyo rin sa akin na nag-aaral kayo ng mabuti, ng maayos. Okay na po sa akin yun. Kailangan talaga mapangaralan. Po. Kasi hindi sila mapapangaralan pagdating ng panahon ay baka kung ano yung bisyo nila mapasok. Kaya nga Diba? po, sir. Na siyempre po, hindi mo naman po maiiwasan sa labas na hindi ka magkaroon ng barkada na Oo. mga ano. Mm. Kaya sabi ko, piliin ang barkada. Wala naman masamang magbarkada basta sa tama. Ikaw ba ate, may ano ka pa? Meron ka pang ilang taon ka na pala? Ano na pa ako, sir? 36 na po. Bata ka pa. Di meron pang ano yan. Pag makakita ka dun ng iba, Wala na, sir. Ligate na. ay ligit na. Nagpa-ligate na po ako. Mahirap kasi po ako pag-anak eh. Kaya tig-ligate na po ako nung pag-anak. Pagka-CS po sa akin sa bunso ko. Mm. Diniretso ligate na po ako. Kasi mahirap daw po kasi ako mga anak. Mm. Pero wala ka na bang balak na maghanap pa Wala na, sir. para na lang sa mga anak talaga Sa ano. mga aktos ko na lang po siguro. Mhm. Kasi mahirap din na lalo na may anak akong babae. Mm. Mahirap ipagkatiwala sa hindi mo naman talaga kilala. Oo. Mas syempre po, mas kuwan sa ako ng security sa mga aktos ko. Sa mga bata. ano. Kaysa sa yung kaligayahan na. Hmm. Siyempre talaga isipin mo talaga kagad yung ano, yung mga bata. Po. Lalo ngayon, wala naman silang sasandalan na iba kundi ikaw lang at saka yung lula nila. Kaya nga po, sabi ko nga sa mga anak ko, magtiis-tiis muna hanggat dito pa ako. Tapos nakaalis ako, sabi ko nga sa mama ko, diba, kahit nakikita ko na yung mama ko nahihirapan na, sabi ko konting tiis lang makaalis lang ako, matulungan din kita. May balik ko din yung mga naitulong mo sa amin ng mga apo mo. Sabi ko tiis-tiis lang, makaraos man. Saan pala yung mama mo pala? Wala man po, dito Ay, po pumasok sa Dito trabaho. lang bahay namin ito, magkakasama po kami dito. Tapos, dyan siya natutulog man sa turo tindahan niya po. Mm. Yung tindahan niya, pinagawa niya po. Ilang taon na yung mama mo? 58 po. May edad na rin. 58 or 59. No. Ilang taon ka na nung nag-asawa ikaw? Nung nagkaroon ka ng anak? Ano po, dyan sa panganay ko, 23 years old po ako. Tapos nasa siya, tamang ano na. 17. So, papa nila. Ay, ibig sabihin bata yung ano, Po. mas bata yung lalaki. 6 na taon ang pagitan ninyo. Tapos ngayon, nasa ibang kandungan na. Ay, sa bagay, bata pa naman kasi din yun. Pero ngayon po siya, ano na po siya ngayon? 29 years old na po siya. Mm.
Tapos yung napangasawa niya ay 23 po yata. bata din. 23 tapos siya 29. Bibe, sangli na bibe ta mag-school na. Ng oras na. Ay. So ate, ito mayroon tayong bigas nang galing kay kay Ate Inday TV. Balon. Pasalamatan lang natin si Ate Inday PB, siya nang nagpaabot diyan sa bigas. Inday PB ang pangalan niya. Thank you po Ma'am Inday TV po sa pagbigas niyo po sa amin. Malaking tulong na rin po ito sa amin ng mga anak ko po. Salamat po at marami pa po kayong matulungan na iba na nangangailangan din po ng ibang tulong. Salamat po sa Ma'am Inday TV po at sa pagbigas. Salamat. Maraming salamat din kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung wala si Kuya Bal, wala rin kami dito at hindi kita nakikita. Palagi ko nga po sinusubaybayan niya. May si Kalinga Prab po. Oo. Lagi kong pinapanood yung mga niya. Silang mag-ama. Si Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalinga Prab. Opo. Palagi ko po yan pinapanood. Hindi mo ba nalaman yung nanay nila? Hindi po. Yung pangalan ng nanay nila sa YouTube, Ate Edna Vlogs. Sa mama po nila yun. Mama ni Kalinga Prab. Yun ang asawa ni Kuya Bal. No. Na nakikita ko rin pag nag-scroll po ako doon sa niya, yung Edna po. Mama po pala nila yun. Oo. Dating dating teacher yun, principal. Nung time na nag-pandemic, yun, nag-retired. Oo. At ang ginawa niya, sumasama na lang siya kay Kuya Bal lagi. Yun. Ano? At may nagkaroon na siya ng channel na na Ate Edna Vlogs. Ate Edna Vlogs. Yun ang pangalan niya sa YouTube. Ito talaga sumasama din naman siya. Kung kaya nagano na siya ng YouTube. Kaya yun, malaki na rin yung yung subscriber ni Ate Edna Vlogs. So paano ate? Gawin muna ako ha? Opo, thank you po. Salamat po sa inyo po. Sige po, welcome po. Sige po. So ayan po mga kalingap. Meron na naman tayong naabutan ng tulong sa pamamagitan ng ating mga sponsor. Maraming salamat kay Ate Inday PB at kay Mishay. Ayan po, Mishay, yung ating nabili na grocery. At kahit na papaano, meron naman tayong binigyan sa pamamagitan ng inyong tulong. Kaya maraming salamat kay Mishay at kay Ate Inday PB. At shoutout po sa lahat at kay Ninang Jen Sturdy Band. Shoutout po kay Ate Ninang, kay Ninang Jen Sturdy Band. At kay Mamang Kabibes 143. Magandang hapon po, magandang umaga. Shoutout kay Mamang Kabibes 143 at kay Manang Siksi Janet Galban Salazar. Shoutout po kay Manang Janet Galban Salazar. Yan po, maraming salamat sa inyong lahat. At kay Ate Susan Arthur. Yan, shoutout po kay Ate Susan Arthur. Maraming salamat po sa mga tulong ni Ate Susan Arthur. At kay Marita Pia Vlog. Yan, shoutout po kay Ate Marita Pia Vlog. Maraming salamat kay Ate Marita Pia Vlog sa kanyang pinaabot na tulong. Kaya maraming salamat. At kay Ading Laura M. Birakit Official. Ayan po mga kalingap, Ading Laura M. Birakit Official. Yung magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. At kay Ate Adelaida Naguchi. Shoutout po kay Ate Adelaida Naguchi. Hike. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Kuya Bal Santos Matubang.
Ayan po mga kalingap, nagpasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung hindi sa kanya po mga kalingap, kung hindi sa Team Kalingap, wala tayo ngayon. Wala dito ang scouter na Kalingap Jose. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Kung hindi dahil sa pamilyang Matubang po mga kalingap ay wala tayo dito ngayon. Kaya ngayon, maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po ng nandito sa premiere. Ayan po sa mga nanood ngayon sa premiere po natin. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Ayan po mga kalingap, nagpasalamat lang tayo sa mga taong tumutulong at nagbibigay ng paabot sa ating mga kababayan. Ayan po, maraming salamat po. Bye bye, mag-ingat lang po tayo lagi kung saan man tayo naroon ngayon. Maraming salamat. God bless po mga kalingap sa lahat po sa mga tagapanood ng ating mga premiere. Ayan po, paki-like lang po, like and share at subscribe. Ang inyong lingkod po mga kalingap, Kalingap Jose. Bye bye, God bless. Paki-support lang po mga kalingap ang landing pad, J. Murillo Vlog at ang kanyang deputy Kalingap Lydia. At sa Davao po mga kalingap, paki-supportan lang natin Ria Olarte at Mick Agnes Vlog. Siyempre, dito sa parting Donsol Sorsogon, Kalingap Jose po at Kalingap Tatay Papsi. Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo,
lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag